TV5. Unang nakilala bilang mayor ng Lawag si Rodolfo Fariñas noong 1980s sa probinsya na baluarte ng pamilya ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. Sa pag-angat ni Fariñas sa politika, sumabay rin ang mga issue sa kanyang personal na buhay. Ito ang anggulong aking sisiyasati. Linggo ng umaga. Bago pa man muling sumabak sa impeachment trial si Congressman Rodolfo Fariñas, sinulit na niya ang araw para makabanding ang mga anak at makapag-ikot sa kanyang distrito. Naabutan namin si Congressman Fariñas na umiikot sa Barangay Barit kasama ang kanyang mga anak. Maliban kasi sa nakakapag-ehersisyo na siya, nakukumusta pa niya ang kanyang mga kababayan. Tulad na lang na makita namin ang isa sa kanyang mga barangay captain. Marami ba? Ano, friend? Okay, ganaan na sunod na. Ako na. Mabaling pang Holy Week. Okay, para nakikita ko rin sila. Kumusta? At least nakita ko yung project. Matapos na. Taong 1980, nang unang sumabak si Rudy Fariñas sa mundo ng politika. Kasi sabi ng mga kasama ko nung nag-out na ako, Bartap na chair, kababayan namin si President Marcos. So sabi nila, pwede ka na rin pumasok na politiko. Sa edad na 28, naging mayor ng Lawag City si Fariñas. Ito ang kanyang kauna-unahang posisyon sa politika. Siya rin ang naging pinakabatang mayor ng lungsod. 6 na taon siyang nanungkulan bilang alkalde. Taong 1987, pagkatapos ng EDSA People Power, tumakbo siya para sa posisyon sa Senado. So, ganun na nga. Kaya ako tumakbo senador. Dahil pag manalo ako dito noong 87, tatakbo akong presidente sa 1992. Ganun din, siyempre, ambisyoso rin ako. Pero siya'y natalo. Taong 1988 hanggang 1998, naging gobernador naman siya ng Ilocos Norte. Well, we used to be rivals in 1992, but 1995, hindi naman ako yun. Matapos ang 3 termino bilang gobernador, taong 1998 hanggang 2001 naman, tumakbo at nanalo siyang kongresista sa unang distrito. Nang matapos ang kanyang termino noong 2001, muli siyang tumakbo bilang kongresista, pero nabigo siyang masungkit ang pwesto. Taong 2010, muli siyang tumakbo at nanalo bilang congressman ng unang distrito matapos siyang kausapin ni Governor Amy Marcos na maging kaalyado nito. Sa patuloy niyang pagbibisikleta, nasorpresa kami nang biglang huminto ang kongresista sa isang sementeryo sa Barangay 4, San Guillermo. Dumalaw siya sa puntod ng kanyang yumaong ama, kuya, at asawang si Maria Teresa Carlson. Even when we're traveling abroad, what do we do when we're traveling? Pray the rosary. I let them pray the rosary. We pray the rosary every day. We used to come here every day. Nobyembre ng taong 2001 nang pumutok ang balitang nagpakamatay ang 38 gulang na si Maria Teresa Carlson. Gladys called me up kasi nasa taping din siya and then told me na tumalo ng araw. So anong sinabi ni Maria Teresa Carlson? She's dying. Yun nasabi? Tapos to call Malacanang kasi nga to ask for help. Kilala bilang asawa. Tumalon umano ang dating aktres mula sa ika-23 palapag ng kanyang tinitirahang kondominium. Kaya't nakatakdang ipatawag ito ng mga investigador upang magbigay linaw sa kaso. 1988 na magpunta sa Lawag si Nini para magsagawa ng isang interview kay Maria Teresa Carlson. Si Teresa, pag nagkukwento siya, she's trying to be happy, pero hindi eh. And then finally, she wrote a little thing. Binigay lang sa akin para itago ko. Ang nakalagay doon, when I opened it, please help me. He's almost killing me. Taong 1996, nang makapanayam ng aming hepe sa News 5 na si Lucy Cruz Valdez, si Maria Teresa Carlson. Lumapit sa probe team si Maria at noong panahong yun, kasalukuyan siyang nagdadalang tao sa kanyang ika-6 na anak. I do not wish to embarrass him.
I do not wish to, to humiliate him. I'm not out for any money. I'm even willing to give up everything to children. I don't want anything. I just want my free and my independence. I want my annulment. Inamin ni Maria Teresa ang di umano'y pananakit ng asawa. At the start, there were the occasional slappings in the face, and then physical abuse. It was very often, in fact, for like 3 years. Every day, every week? Every day for a long time. She had made attempts on several occasions before, but she found herself going back each time. Ang di umano'y pananakit ni Congressman Fariñas nagdulot daw ng matinding stress para kay Maria. I've become suicidal because of this. I've been in and out of the provincial hospital so many times, it's pathetic. What would you do? You would actually attempt suicide? One time I took this little pick and stuck my neck here with it. Is that what that mark is? Yes. And I'd slash my wrist. Deeper scars. Napaluhan na ito ng tanungin ng kanyang saloobin sa mga pinagdaanan sa kamay ng kanyang asawa. How do I feel about everything? Well, it's been an eye-opener for me. I want my situation, maybe, if possible, be an eye-opener for others. Hanggang ngayon, pinabubulaanan din ni Fariñas ang balitang pinagbuhatan niya ng kamay si Carlson. They would even say na ako nagtulak and all of these things while I was here, she was there. Kasi umaalis lang siya, she was staying in our place there. Dagdag pa nito, lumaki raw ang kanyang asawa na di nakilala ang sariling ama. So many times, it's pathetic. Kung kaya hirap daw si Maria na harapin ang responsibilidad sa kanyang sariling pamilya. Pag nakikita na yung pamilya namin, buong-buo na overwhelmed siya eh. So pagdating ng Christmas, New Year, lalayas dahil siguro parang nalulunod siya na ang laki ng pamilya na ito. Bago pa man ang pagkamatay ni Carlson, may isa pang issue na ipinukol kay Congressman Fariñas. Taong 2000 nang napabalita ang umano'y panunutok niya ng baril. Chismis lang yun. Well, wala namang akong kaso, wala namang kaso. Baka may parang babaril sa akin, kaya baka gumanon lang ako para. Siyempre, defense lang naman yun. Hindi naman ako nanunutok. Naganap di umano ang panunutok ng baril dahil hindi raw agad na aksyonan ng Engineering Department ng Kongreso ang inireklamong sira ng air conditioner sa kanyang opisina. Sa ngayon, 3 sa 8 anak ni Congressman Fariñas ang tila sumusunod sa kanyang mga yapak. Sina Rudy Cesar I, board member, Rudy Cesar II, barangay captain ng Barit, Ilocos Norte, at Rodolfo Jr., provincial SK president. Responsibility and everything. Sabi ko, mahihiya kayo. Huwag mong sirahan ang pangalan mo. Sabi ko, dahil service is service. Yan ang anggulo ni Congressman Rodolfo Fariñas. Isang muka. Iba't ibang pananaw, isang kwento. Ito ang anggulo. Magandang gabi po sa inyong lahat.